Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 30, 2025 at ang oras ay eto na, 6:01 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikat ng araw, ang perlas ng silanganan, ayan. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, no? Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, kaalaman ay sumasa inyo lahat at ang kapatawaran sa bawat isa. Hindi ko na to patatagalin pa, okay? Humihingi muna ako ng paumanhin sa lahat ng ating mga mahal na kapatid sapagkat dapat kanina akong umaga, no? Kaso, ang daming inasikaso no? So, hingi ako ng paumanhin. Okay, hindi na tayo magtatagal pa kasi this is the very important. Katulad ng sinasabi ko, akin mo nang bigyan, no? Ng kapurihan, kadakilaan, ng kalwalhatian, ng pinakadiyos ng kaliwanagan sapagkat ang isang Lidimin Kanuto ay totally healed na ang kanyang mga sugat. Gini-claim ko na siya pero nagtitake pa rin ako ng gamot. Thank you nga pala kay Doc. Doc, thank you so much at hindi mo ko pinabayaan. And thank you so much, Doc, sa iyong pag-alala sa akin at sa inyong lahat. Okay, hindi ko na to patatagalin pa. Okay. Ang dami ng pangyayari. Impacts tayo ngayon, ha? Kahit kumbaga sa Bisaya, baka may impas la sa akin ba? Okay. Urong-urong ko dito konti, no? So, ganito yon. O, diba? Ganda ng banding namin ng asawa ko. Dahil mag-alas 6, ang asawa ko nagsambayang. So, ako, ito, magbibigay sa inyo ng napakahalagang impormasyon. Okay. Sana po, nakikiusap ako. No? Habang nag-FB live ako, ay i-share ninyo ngayon na nag-FB live na ako because this is the very important. Okay, dito tayo sa impacts. Kay impasan na to ng impacts na, kumbaga sa Bisaya ba, maimpas la sa tua, may impas la kilidimin. Okay, impacts. Okay. Natatawa lang ako dito sa pangalanan na natin. Kitang-kita naman no? America, no? United States of America. Ang dami ninyong discussion dyan, no? Kasi bakit about sa vaccine, kasi hindi safe sa tao. Isa rin naman ang pinuno nyo na nagsulong dyan sa vaccine na yan. At, sandali lang muna ha. According sa kanilang pag-aaral, no? Na ang impacts ay nakuha ito, actually, sakit ito ng hayop na nagta-translate siya sa human. Pero, ang sabi nila, no, sa ating mga magagaling na dalubhasa, according to them, nag-umpisa ito sa hayop na unggoy, kaya nga monkey no? English lang ba? But for me, si Lidimin Kanuto, sa akin meron na kasi itong history before. Makinig kayong maigi ha. Paano natin maiwasan itong impacts na ito para maimpas sa atin ito? Alam ninyo, doon sa aking mga tinitinan, kaya hindi agad ako nakapag-FB live sa inyo, no? For me, bagamat si Lidimin ay hindi ito scientist, hindi ako doktor ng mga kahayupan, no? Sometimes doktor wakwak ito pero I'm not doctor in the mga kahayupan, no? Ano bang tawag na veterinaryo? But Lidimin, according doon sa tiningnan ko, ang impacts na yan ay hindi talaga nagmula sa monkey. Medyo nililihis tayo, no? Kaya sabi ko sa inyo, para ma-safe tayo, makinig kayo. Para sa akin,
itong virus na ito ay nagmula siya sa baboy. Hindi po siya nagmula sa unggoy, no? O parang, sandali lang ha, paano mo mapatunayan lidimin? Hayaan nyo, no? At papatunayan natin yan. Kasi kaganina, tininan ko, sabi ko, ba't parang ganito ba, sa isang sitwasyon, diba, pag nag-iimbestiga ka, yung sasabihin nila na, ano ang puno ng istorya? For me, hindi puno ang tinitingnan ni Lidimin kung bakit may mga ganitong eksena. Kung hindi, ano yung ugat? No? Yung ugat, ano talaga yung ugat ng isang senaryo? Hindi puno ang tinitingnan ni Lidimin. That's why, mga mahal kong kapatid, ito'y aking binabahagi sa inyo. Wala namang masama siguro, no? Kasi hindi naman ako naniningil sa inyo, di ba? No, sa kabila ng mga batikos dyan ng iba. Iba na kasi pag galing ng Panginoon ang wisdom. For me, mag-ingat kayo kasi ang impacts, no? Kasi ang alam lang ng iba at saka hindi ganun ka ano ng kaalaman ang tao? Saan ba nagmula talaga itong impacts? Ano ba talaga ang ano ng impacts? Kasi alam niyo kung bakit? Marami akong nare-receive tungkol sa impacts na ito. No? Tungkol sa impacts na ito. Take note. Ako nga, tad yan. Pati dito sa legs ko, hindi ko lang mapakita sa inyo. Pero, puri na nagsugo hindi ang mga sinugo kasi hindi siya impacts. Kasi, inagahan ko siyang ma-impass sa akin, no? Kaya thank you so much kay Doc sa advice mo sa akin at 'di ba gi-share ko na rin sa inyo kung anong giinom ko tapos gihaplas ko. And thank you so much sa lahat ng mga kapatid na tumulong sa akin. Alam niyo, mas naramdaman ko ang pagmamahal niyo because evenly dimin hindi siya, alam niyo yan na hindi ako naglalambing sa inyo pero nafe-feel ninyo yung sitwasyon ko. Ganyan ang mga tunay. No, na tunay na talagang die hard talaga sa'yo. Yung bang napakinabangan ang ating mga ibinabahagi sa inyo. Kasi nandun yung response Nandun kasi yung effect ng ating mga ginagawa. Katulad nito. Okay, mag-ingat kayo sa mga pagkain. Okay? Please lang. And it's not all about sa personal hygiene din po. To make the story short, immune system at saka sa lifestyle natin. Palakasin natin ang ating immune system. Okay? At, sandali lang, meron ako ibabahagi. And thank you so much kay Madam RD, no, sa mga sharing na rin. Kasi sabi nga niya, so naalala ko rin, medyo sabi ko, isi-share natin to, magandang isi-share ito. Itong katulad sa nangyari sa akin, just like that, no, hindi ko nang mapakita yung aking, ito na lang sa part, ng lagom ba, kumbaga sa Bisaya, no, ng lagom, no, tingnan nyo, ayan, no, ayan, nagkaganyan-ganyan siya, sobra yan, ipakita na rin natin, okay, ayan, ang ipikto, ayan, di ba, ay grabe to the max, sobra, hindi ako matulog, pero, akala nga nung binilhan ko ng gamot, impacts. Sabi ko, that's not the impacts. So, abang nag-uusap kami ni Madam RD, sabi niya, it is possible kasi nagkaroon daw siya ng ganyan before, chikungunya. So, hindi lang ito ang tungkol sa impacts ang concentrate natin, yung mindset natin, baging itong sa mga lamok kasi totoo yan. Nalala nyo, nagpunta ako doon sa lugar ng asawa ko. Sabi ko, allergic ako ng lamok. Kasi, kaya nagja-jacket ako. Kung ano mga pinagagawa ko. Kasi silidimin, pag makagat ito ng lamok, allergic talaga ako. So, sabi ko, ay baka chikungunya nga yun. Kasi nga, nakaramdam ako yung mga tuhod ko, yung mga kalamnan ko, parang walang lakas. Pero buti na lang at muntik-muntikan ako nilagnat. Pero delikado kasi naramdaman ko yung heartbeat ko. Sabi ko na ganun, sabi ko na ganun, ama ng kaliwanagan, no? Ito na nga ang sinasabi ko. So, sabi ko, save me. Alam niyo itong mga binabahagi ko. Ito ba yung challenge ko sa inyo, ha? Ito ba yung challenge ko sa inyo na yung ginawa ng Diyos, yung paano kumilos ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa atin lahat. Okay? Ganun yun. So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Actually, totaling na ako, but nag-iiwas ako sa meron lang pala akong mga ibabahagi sa inyo, no? Sana maanuhan ninyo ito.
Para doon sa mga may mga cases, no, kasi based on my experience, no, iwasan ninyo. May mga pagkain din pala tayong dapat iwasan, pero I don't know kung ito ay ibinabahagi, no, sa iba, no, yung magkaroon ka ng ganito, lalo na may mga impacts, mga inday, mga dudong, iwasan niyo mga maanghang na pagkain kasi mas lalo sa mag-irritate ba. Tapos iwasan niyo magbilad ng init, tapos mag-personal hygiene talaga ba, tapos wag magpapawis muna kasi sobrang hapdi na yan ang mga bagay na dapat nating iwasan. At yung pagkain, katulad ng sinabi ko, mag-ingat-ingat kayo sa mga pagkain. O, ayan, nakaganyan ako, nakayaka ramod ko kasi hiniram yung gamit ko. But anyway, no, dyan sa mga nakaranas ng mga ganyan, iwasan ninyo ang mga maanghang. At saka, ewan ko lang, but based on my experience, pag kumain ako ng gata, mas lalo siyang nag-i-irritate. Ulitin ko, pag kumain ako ng may gata, mas lalo nag-i-irritate yung kate. Mag-observe din kayo. To make the story short, bantayan ninyo ang inyong kinakain. Bantayan ninyo yung kinakain. But for me, hindi naman sa ipagpaumanhin sa ating mga vendors ng mga karning baboy dyan, yung mga kapatid nating Christian. Hindi ko po ito sinasabi para po maka-apekto sa inyong paninda, but ito po ay para po sa atin lahat. Because for me, ang impacts po ay hindi po talaga siya nagsimula sa unggoy. Oh my God! Kaya nung nakita ko kaganina, nililigaw ba tayo ng World Health Organization? Malamang sa malamang! Bakit? Kayo nga ngayon dyan nagdidebate kayo. Ops! Teka lang. I, Lidimin Cano, to declared, katulad ho ng sinasabi ko sa inyo, what is the purpose of mga vaccine naman? But although that impacts is totoo yon. Para sa mga nagtatanong, totoo pong may mga cases ng impacts. Ops, sandali lang. Naalala nyo ba, I think mga 2 years ago, ano bang sinabi ko noon? Magsipaghanda ang lahat dahil merong magkaroon ng pangyayari na magkaroon ng problema sa skin na pag biglang hahapdi tapos magbutoy-butoy. Ibig sabihin sa Tagalog, yung parang magtubig-tubig ba? Ganon. Naalala nyo mga followers ko, naalala nyo ba yung sinabi ko? Mag-ingat kayo ito na. At ito pa. Talaga lang. Hindi kasi masyado itong nai-issue. No? Mag-ingat sa mga gamot na binibili ninyo dahil marami na rin pong gamot ang mga peke. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong napakahalaga itong natin mga information. Kasi para mas nagtutok lang tayo doon sa impacts ba? So hindi po, maging po itong mga lamok-lamok na ito, kailangan ho natin mag-ingat. No? Kasi si Lidimin, na-experience ko talaga. But purihin talagang nagsugo kasi ito yung sinasabi ko ba? Masamang damo ito. Joke. No, hindi. Walang halong biro. Hindi lang tayo sa impacts mag-concentrate yung mindset natin. Maging ho sa ibang bagay, maging alerto tayo. No? Kaya panatilihin na malinis ang inyong mga bahay. Dito nga sa bahay, wala nga akong maliit dito. Pero ayun, katulad kayo na, naglinis kami ng asawa ko. No? Yung mga pwedeng ma-impact ng mga lamok. Di ba? Ganun. So, kailangan talagang doble ingat. Okay, doon sa impacts. Ito bang Amerika ba? Bakit ba kayo, alam nyo, naipokritahan talaga ako sa inyo. Kayo ba yung number 1 nagsulong niya, no? Di ba kayo ang number 1, yung presidente yung unang yung mga vaksin na yan, no? Ngayon, inyong mga senado, parang dito lang din, walang pinag-iba. Kunwari, magbangayan kay bakit pinaanong impacts the damage is done pag sure mo dira. Dili ba magsigig kunwari na mag-concern. Ayan na nga ang problema ninyo sa kapayapaan, ayan pa. Okay, sandali lang. Ang nakakalungkot lang, kasi ang reason naman talaga kung bakit may mga ganyang issue is patayin ang DNA. Ayan. Ano kayang klaseng DNA ito? Bakit? Sinasabi ko na, alam nyo, may kinalaman pa rin ito sa power, the money.
Sino nakapanood doon sa expose before namatay si Pope ay ibinulgar doon na may binuksan na vault na napakalaki. Agree ako doon. Naalala niyo ba itong mga sinasabi ko? Naalala niyo ba lahat ng aking mga paalala sa inyo? And take note, pag sinabing paalala, hindi pa po nangyari, mangyayari pa lang. Yun po ang paalala, kaya nga may paalala eh. Pero kayong mga piloso po kayo, see is to believe, gusto ninyo si Lidimen. Pag nagsalita, nandyan agad makikita, hello. Dito sa Mindanao. Laktaw-laktaw itong aking ano sa inyo ha. Itong aking mga ano sa inyo ha. Itong mga mensahe ko. Maging ako, wala kasi akong TV dito, no? Wala kasi akong TV dito, kaya ito lang, ano ko lang. To make the story short, hindi ko kasi napanood sa TV. So may nag-share sa akin, kagahapon lang. No, oh my God. Naalala niyo bang sinabi ko sa Mindanao? Mag-ingat kayo Mindanao, be ready. No? Kahit saan parte ng Mindanao. Pero nangyari ito, halos kapitbahay ko lang lugar. Dito lang banda ng Tupi, dito banda ng Marbel. Oh my God, ang lakas pala ng hangin kagahapon. Tapos ang daming nawasak na mga kung ano-ano pa. At hindi lang yon. Hello kay Ate Talits dyan sa may part ng Sagito Inyo Hate. Ate Talits, tumawag siya sa akin kayo na ang daming pananim na nasira. Ops! Sabi ko sa inyo, dapat gi-share ninyo. Meron ako ibibigay sa inyong idea. Kinawawa nitong ating mga magsasaka no? Kinawawa ninyo. Kaya nga sabi ko kagaya na kay ate, no? Alam mo ate, yaman naman din na ganyan ang nangyari sa inyo. Binagyo kayo dyan, tapos yung mga palay ninyo, binarat pa kayo dyan. Huwag niyong ibenta. No? Ang gawin nyo na lang, i-barter nyo na lang na naaayon doon sa presyo. Kasi kinakawawa ninyo yung mga mahal nating magsasaka. Kaya sinabihan ko yun si Ate Talits kay na, ay nako, i-barter nyo niya yan. No? Kasi alam nyo kung totoo, pag hindi yan ibibinta nila, hoy, mga taga Maynila dyan sa NCR, dyan sa baba, sa mga cities na yan, ewan ko na lang kung hindi manglurat ang mga mata ninyo. Ibig sa ewan ko lang kung hindi maglakihan ang mga mata ninyo sa gutom. No? Dapat alalayan natin yung mga magsasaka, hindi yung ganyan. Kinawawa, oh my God. No? Tapos, may naalala pa ako. Ang dami kong naalala, oh my God. Kaya itong mga nangyayari sa impacts na ito, hindi nyo din pwede itong baliwalain. No? Kasi the damage is done na. Pero, sandali lang, panalo pa rin tayo. Bakit? Bagamat the damage is done, no? Sabi ko sa inyo sa ginawa ninyo ba, sinisigurado talaga ni Lidimen, sa inyo talaga papalo lalo yung mga talaga yan. Sa inyo talaga, nako, talaga lang naman. No? Sa inyo talaga yan, kahit nandyan pa si Jesus Christ sa inyong lugar na nagpakilala sa inyo, no? Alam nyo, wag kayong ipokrita. Wag kayong ipokrito. Bakit? Sabi ng aking kaibigan, Lidimen, bakit ganito nangyayari sa bansa natin? No, hindi lang sa ating bansa, sa buong daigdig. Babasahan ko kayo, ha? Dito yan makikita sa Book of Kawikaan, chapter 1, verse 20. Gagamit ako ng Okay? Ayan na. Okay. Sa Kawikaan chapter 1 verse 29. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Kita nyo? Biblically speaking yan ha. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. O di ba tama naman, di ba? O tapos sasabihin nyo, sandali lang muna, magkaliwanagan tayo. Sasabihin na naman tong iba, no? Yung mga pilusupot sa mga walang magawa sa buhay. Ikaw, Lidimen, bula ang propeta ka. Gumagamit ka ng Biblia ng salita ng Diyos. Ay, alam naman kanino namang aklat o libro o ang gagamitin ko. No, at alangan naman kaninong yes, ginagamit ko siya. Itong reference ko hindi naman ako katulad sa inyo pagkatapos sa inyo maghingi ka ng abuloy. I'm so sorry for that matter. Okay, ulitin ko. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking mga pangaral. Sa inyo ang diwa ko at aking kaalaman. Number 24, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo.
Ang daming panawagan, daming paalala, no? Ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo, no? Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. O, maliwanag naman. Kapag, no? Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y mapahamak, nasadla sa kaguluhan. O totoo naman, di ba? Okay. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hagpis at matinding dalamhati, o nangyari na, sa araw na yon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Yan ang sinasabi ng nasa huli ang pagsisisi ba? Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Maliwanag naman, di ba? Kasi is to believe kayo eh. Di ba? Pag may mga paalala, ang aangas ninyo. Sinabihan pa akong demonya ako, yung the big one. Lidimin, demonya ka. Hindi totoong the big one. Lidimin, demonya ka, kampon ka ni Satanas. Oy, nakakatanggap din ako, baka akala nyo. Isa lang sinabi ko, kung ano ang nakasulat, siyang nakasulat. Ang nakapropesya ay nakapropesya. Ang ginagawa ko ay paalala at hindi pananakot. No? Ang ginagawa ko ay paalala at hindi pangumbinsi sa inyo upang sa akin kayo umanib. Tandaan ninyo, walang organisasyon. Wala akong itinayong anumang sikta ng simbahan. At higit sa lahat, hindi ako naghihingi sa inyo ng abuloy. Okay? At higit sa lahat, hindi ako nagpapamember sa inyo ng bayad para sa mga ID ninyo para magiging beneficiaries kayo. Okay? Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagan, kayawa ay di sumusunod ng may lakip na paggalang. Ayan na. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Klaro naman, di ba? Itinapong parang dumi itong paalala ko. Maliwanag. Kaya nga inyong aanhin ang bunga ng inyong gawa. Napakaliwanag. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak, sa kawalan ng kaalaman. Ay nako, napakaliwanag. Ngunit ang makinig sa akin na mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Oy mga mahal kong kapatid, napakaliwanag. Kawikaan chapter 1 verse 23 hanggang sa 33. Napakaliwanag naman mga mahal kong kapatid, di ba? Nagpapaalala. Ito pa. Paalala, ha? Sabi ko sa inyo, ha, the big one, ha? Sabi ko sa inyo, itong lahat ng mga nangyayari, no? Hindi niyo ba alam kung bakit ako nag-TikTok na nakalagay doon, kailangan hihingiin mo rin ang dugo ko? Para wala nang madamay. Dahil alam ko naman at hindi ko pinagpilitan ng aking dugo. Pero alam ko, batid ko. At alam nyo ba, ang ibig sabihin yan ay may sign. Alam nyo ba na itong tatlo na yan? Mga batas yan. Batas yan na iiral sa pandaigdigan. Pero, ngunit, subalit, datapwat. Ito na nga sinasabi ko kasi yung mga ibang mga talagang titirahin ko to. No? Hindi para magkasamaan tayo ng loob, kundi sana magising kayo. Hindi nyo naiintindihan. Di ba nagsabi ako sa inyo, tatlo yan, sign. Itong pinakamalaki. Pero bakit ito? Minsan nga ginagamit pa ito, dirty finger. Pero sa ganyan na sign. O kahit ganito na lang 5. Pero kung sino pa yung pinakamaliit, yun pa ang ginagamit for your identity. Sa ganito nga sign, alalahanin ninyo, no? Yung pinag-uusapan, isang tuldok lang. Pinakamaliit. Ang pinakamaliit na yan na batas ang masusunod. Pero pinakamabagsik. Kaya nga, di ba sinabi ko, si Lidimin,
O kayo na yung mga banal. Kayo na yung mga kapuri-puri. Kayo na yung mga hari, mga reyna, mga magagaling. Kayo na lahat. Kayo na nga lahat ang pinaka-kapuri-puri, kapita-pitagan. Silidimina ang pinakamasama sa paningin ninyo. Silidimina ang pinakamababa sa paningin ninyo. Ngunit subalit datapat ang pinakamaliit na yan, ang pinakamababa na yan, ang siyang mag-aabot sa inyo. At sabi nga nila, walang napupuwing sa malaki kundi sa maliit. Nagkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? At para doon sa lahat ng mga nakaranas ng mga kung ano-anong pagsubok, fight lang! Alalahanin ninyo ha, sinabi ko ba yun sa inyo, hindi ko kayang maligtas inyong mga kaluluwa ninyo ha? Hindi ba ako si Kristo na handang magpako sa krus para sa inyong mga kasalanan? Silidimin ito, hindi to si Jesus Christ. Nagpaalala lang sa inyo. At gusto kong mapaalalahanan kayo. Kung pag-uusapan natin si Jesus Christ, hindi siya paparito dito para sa mabubuti, kundi para sa mga masasama. Maliwanag ba? No? At sandali lang muna. No? Total, napag-usapan natin ng Amerika. No? Hindi ako galit sa Amerika. Meron lang kayong mga pag-uugali na for me is technical. No? Lalo na yung isa nating kapatid dyan. Tahimik kong lang mga tunay na hari at rina, honghang ko sa lang sila lilitaw. Yun nga dapat, di ba sinabi ko na sa inyo? At teka lang muna. Mahal na Pangulong PBBM, hindi lang si Pangulong PBBM, yung ating lahat ng mga mambabatas. Naalala nyo ba yung paliwanag ni Lidimin? Walang eleksyon. Wala naman talagang eleksyon nangyari noon. Tingnan nyo ha. Sa kauna-unang pagkakataon na talaga ang yung nangyari nung May 12 na eleksyon, ang daming mga bad feedback, no? Ano bang sinabi ni Lidimin? Hindi naman yata tayo mamatay, no? Kung hindi matuloy ang eleksyon, pride na lang kasi ang umiiral sa inyo. Dahil mayroon tayong mas kahaharapin ng problema. Ito na ngayon. Sa halip na binadget nyo doon sa eleksyon. Ito ngayon, pandemic ngayon, no? Anong may tulong nyo sa mga tao? Aber? Mga kapatid na pastor na sinasabi nyo, malakas kayo kay Kristo. Ngayon, sinong Kristo? Ulitin ko ha, lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Yes, kapatid. Amen and amen. No exempted sa lahat ng namumuno ng religious sector. Yes, lahat na may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Kahit nga sa Lidimin, hindi ko nag-exempted sarili ko, di ba? Maliwanag yan. Sandali lang muna ha. Uulitin ko. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo na ipagpaliban muna sana yun bang yung eleksyon kasi hindi naman yata tayo mamatay kung ano. Just imagine 17.9 billion. Ngayon ganito na ang nangyari sa atin. Malaking bagay sana yon. Plus yung mga kurakot na ginawa ninyo dyan. Paano ninyo yan ma-save? Paano ninyo matutulungan ang ating mga kababayan? Kaya sa Lidimin kaganina, inayos ko yung garden ko kaganina dito sa bahay. Ayun, no? Nagtanim ako ng kalamansi, ng kamuti tops, ng tanglad o ng malunggay, no? Kaya kung ako tatanungin, Ma'am, kailan ka pupunta ulit dito sa Manila? Ako naman kasi na-feel ko talaga yan. Ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. No? Kaya katulad ng sinasabi ko, alam ko naman magmatigas kayo dyan. Kaya hanapin nyo talaga ang katotohanan. Kaya ang mga tao ngayon, parito at paroon kung saan makarinig ng Kristo. And take note ha, ito na. Makinig kayo lahat. Makinig kayo lahat kasi this is very important. May ibabahagi ako sa inyo na panaginip lang naman. Pero sabi ko nga parang related doon na inilabas agad yung magbigay kayo ng komento ninyo ha, bagamat ito'y panaginip. Okay, number 1. Nanaginip ako, na nagsasalita ako, yung mga tao nakita ko, na sila ay naniwala, no? Ngunit, may biglang nagpakilala na siya si Kristo at nabigay siya ng 900 pesos.
Take note, nang bigay siya ng 900 pesos, kaya tuloy si Lidimin, sinubukan tuloy sa 3 digit, char, no? No? Sinubukan ko lang, no? Na naginip ako na, nag-speech ako sa isang altar, tapos yung mga tao palakpakan, tapos yung mga tao, nung una, ay Lidimin, yung parang, ay galing-galing mo, na-amaze sila, pero, may biglang dumating na Kristo at ito nagpakilala siya ng Kristo at namigay kuno ng pera na tag 900 pesos. Sa makatwid, sa 10 daliri, 2 lang natira, buti nga 2 eh. May natira pang 2. So, sa madaling salita, ako'y nalungkot. Ngayon, nung ako'y nalungkot, may nagpakita sa akin na parang Holy Spirit na huwag kang malungkot, Lidimin, dahil ang manatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ay siyang maliligtas at magkaroon talaga ng tunay na gantimpala. To make the story short, ito na! Ang araw na napakasinag, no? Nakita nitong nagpakilalang Kristo. Ito yung araw na napaka-araw sinag Ngayon, makasigurado ko baka maglobat ako, sandali. Doon ako sa kwarto. Magandang storya to. Dali dito ka muna Bible Okay. Maganda to Ayan. Maninigurado tayo. Kaya baka malobat tayo. Okay? So, dito ako sa kwarto. Tatapusin natin to dahil may kinalaman ito sa May kinalaman ito sa kayo na bahalang mag-isip-isip So, ganito ang panaginip. Okay? Okay. Ganito yon. Nagtataka ako kasi ayun na nga, naniniwala yung mga tao sa akin, pero may biglang nagpakilalang siya si Kristo at nagbigay siya ng mga kapirahan. Mga tao tuwang-tuwa. Pero, yung araw, no? Ito, i-demo ko talaga sa inyo to. Para magandang usap. Yan. Ay, nako. Paano ko pa ito i-demo? Sandali lang Ayusin ko. Maganda yung i-demo ko sa inyo. Okay? Oops. Ito yung araw. Ito yun Nakita ngayon na nagpakilalang Kristo na ang buwan ay papalapit sa araw. To make the story short, ito yung buwan. Yung buwan, habang palapit siya ng palapit dito sa araw, itong buwan is paitim siya ng paitim. Hanggat sa tinakpan niya ang araw. So, nung natakpan yung araw, nagdilim. Dito ako nagtaka kung bakit yung buwan ay umaagos ang dugo. Eto na, makinig kayo kung sino makakapagbigay nito sa inyo ng mensahe. Pero magbibigay na rin ako sa inyo at napakasarap talaga ng pakiramdam. To make the story short, nung natabunan ng araw ng buwan na dumilim, biglang yung buwan ay nagtulo ang dugo. Ngayon, itong nagpakilalang Kristo, ito na ngayon. Ang sabi niya, Lidimin, parang awa muna, pahingi ng dugo mo at uhaw na uhaw ako. Ang sabi ko sa kanya, di ba ikaw si Kristo? Bakit nangangailangan ka ng dugo ko? Lidimin, parang awa mo na. To make the story short, hindi ko siya binigyan ng aking dugo. Ito ipapakita ko talaga sa inyo. Kaya, naalala nyo ba yung binahagi ko sa inyo na panaginip ko rin? Na ang sabi, linisin ito. Ito papakita ko sa inyo Ipapakita ko talaga ito sa inyo. Ito na. Kala ninyo nagbibiro ako Ito na. Okay. Naalala nyo ba ito? Ito. Ayan. Akala nyo lang kalawang yan tingnan, pero wag na wag kayong magkamaling humawak dito sa mga dulo niyan. Talagang hapdi ang abutin nyo. To make the story short, yung aking panaginip, dahil hindi ko talaga binigyan siya si Jesus Christ. Sabi niya, pahingi talaga ng dugo. Hindi ko nga siya binigyan ng aking dugo. Sa madaling salita, kinuha niya sa akin ito mismo. At sinabihan niya ako, Lidimin, tagumpay ka na, tapos na ako. Siya mismo, nagsaksak sa kanyang sarili.
At doon, kanyang dugo ay naano yung kanyang dugo. Ano ba tawag nun sa Tagalog, Bisaya? Nagbanak ang kanyang dugo. Nagdanak ang dugo niya. Tapos nung dumanak ng kanyang dugo, no? Sakayan, umalis yung buwan na natakpan niyang araw. No, tapos narinig ko, ang daming umiiyak. Ang daming umiiyak. Talagang nagpuris na sa Panginoon. Umiyak. Naninig balahibo ko. Umiyak sila. At hindi ko alam kung bakit sabi nila, Lady Min, pahingi ng yung dugo. Yun, binigyan ko sila ng dugo ko. At yun, pagkainom nila ng dugo ko, nagpuri sila sa kataas-taasan. Sabi ko, sa araw na ito, ang ating sasambahin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang nag-iisang Alpha, Power, Omega, merong lahi ng India, may lahi, nanindig ang balahibo ko at gusto kong umiyak, may lahi ng Chinese, may lahi ng Koreano, iba't ibang lahi ang nakita ko. Ayun, binigyan ko sila ng dugo at ayun, nabuhayan ang mga kurimaw. So that is my dream, no? That is my dream. At nagtaka lang ako kasi ito, napanaginipan ko talaga to no? Pinalinis talaga sa akin yan. At sabi ko nga, may nakita akong nakasulat dyan. So yun ha. So ngayon, yung binasa ko sa inyo, yun ay pagpapaalala sa ating lahat, hindi lang yung para sa aking sarili. Okay? Kasi yung tungkol sa mga dugo na yan, yung DNA na yan, ha? Yung mga sinasabing mga DNA na yan. Naghanap kayo pero kayo'y nanatiling bulag, pipi at bingi. Bakit? Hindi nyo matanggap ang katotohanan. Okay? At para doon sa mga may hawak na mga bara, mga ginto dyan. Hoy, pag-sure kayo dyan. Ha? Pag-sure kayo dyan. 50 billion ang sinayang sa mga hinayupak na mga politiko. Mga hinayupak, dapat kayo mamatay lahat. Oy, kapatid na Romania Iglesia Katolika, sabi ni kapatid na RD, ano na daw kayo, bati na kayong dalawa. Okay, i-chat mo raw siya. No? Mga swapang kasi sa kapirhan, kay inuna nila ang eleksyon. Yes. Ano to? Romulia is watching from Gamo, Isabela. Okay? Okay, may nabasa ako dito. Sandali. Mamaya, babasahin ko isa-isa yan, no? Kaya mga mahal kong kapatid, that damage is done. Ano pang pinaggagawa ninyo dyan na kunwari mga concern kayo? Pero sinisigurado ni Lady Min yan. Para po sa kalaman ng lahat, na ang funding po ng World Health Organization, itaga ninyo sa bato, wala hong marirelease sa inyo. Ganun ka makapangyarihan ang katastasan. Maging ako, namamangha ako nito. No? Walang ma-release na fund dyan. No? Oops! Para doon sa aking mga followers, nag-share ako, maging ang mga Senate ngayon dyan sa Amerika, nagtalo-talo sila. Ang alam ko, nag-withdraw ha, in fairness ha, nag-withdraw si Donald Trump regarding sa World Health Organization. Ay, paano na kaya? Ganon! No, ganon! Tapos, di ba, dinideklara niyo na kayo ang pinakamalakas na may hawak ng weapon sa buong daigdig. Healer! Kaya tandaan ninyo, itong tatlo na ito na sign, may ibig sabihin yan. May ibig sabihin yan. Hay nako. Talaga lang naman. No? Napakaliwanag yung binahagi ko sa inyo. Kaya yan ang napala nating mga tao. Yung katigasan ng ulo. May release daw ang ganito. Itagka nyo sa bato niyo. Kahit sino pa dyan sa inyo mga leader, makipag-blood compact, walang ma-release. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Walang marirelease. Maubusan na kayo ng yaman pati yabang. At lahat na nagsasalitang Lady Min is scammer, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Why? Bakit? Aanihin ninyo lahat ng ginagawa ninyo.
Lahat ng mga ginagawa niyo dahil if Lidimen is scammer, hindi ako magba-vlog kung nasaan ako. Sabi ko nga sa kapatid natin na si RD, no? Si Madam RD, Madam, malidimin man o ikaw or sino pa man, wag na tayong magtaka because nandyan yan sa Book of Prophecy. Ang sino man ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay mararanasan din natin ang lahat ng kanilang mga pinagdaanan sa kanilang kapanahunan. Ipapahamak ka, ililibak ka, sisirain ka, ibagsak ka, hilain ka pababa. Ngunit tumayo ka at tumindig para sa katotohanan at sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa pagkakataon na ito, mga mahal kong kapatid, be careful talaga kayo dyan sa impacts na yan. Yung tungkol sa proper hygiene, napakahalaga yan. Pangalawa, pagkain, mag-ingat kayo. But for me, impacts is hindi talaga nagmula yan sa sa monkey. Nagmula pa rin siya doon sa baboy. At alalahanin natin, may history yan ang baboy na yan sa mga nating Muslim. Kaya ang ating mga kapatid na mga Muslim, hindi yan kumakain ng baboy. Kasi may history yan kung bakit hindi yan sila kumakain. So, at saka sa science, no? Kahit ilang beses yan pakuluan, kahit ilang beses nabubuhay pa rin yung mga germs niyan. No? So, may tendency yung ating mga immune system. Kaya si Lidimen ngayon, napansin ninyo, o, diba, tumaba man ako. Aminin ko man yan kay itong asawa ko. Mahilig din naman itong ng lamon. At saka dito sa probinsya, masarap talagang pagkain. So, to make the story short, gaano man kasarap yan, gaano man kaniyan, kailangan talaga natin ibabalance ang ating mga sarili. And thank you so much kay Doc, no, sa mga friendship na concern. Lidimen, ganito. So, malaki ang tulong na nagbawas ako ng timbang. Charot. Kasi, pag medyo malaki tayo pala is, din talaga yun bang may tendency na meron tayong mga parts ng organs na hihina ang ating mga organs pag mataba tayo, no? O in fairness nakaranas talaga ako yung sobrang grabe talagang kati. Sabi ko, oy, sandali lang muna. No, parang naramdaman ko yung heart ko, parang iba. So, wala akong ibang ginawa kung hindi ang manalangin at hingiin ang buong kagalingan ng kataas-taasan, physically, mentally, and most of all, spiritually. No? Bakit kasama ang mentally ng buong kagalingan? Dahil hindi natin maiwasan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakaranas ako, yung mga buko naglalagas, pero sabi ng friend ko, wag ka masyadong hindi maiwasan No? Kaya nga sabi ko, nagkakamatay ng kapatid ko, hindi ako nagluksa talaga ng nagluksa para sa kapatid ko, nagluluksa ako para sa inyong lahat. Kasi iniisip ko yung mga magiging kalagayan ninyo. Oh? Ganon po siya. Ay nako, talaga lang. At saka yung about sa mga organisasyon nakalagay din sa Book of Kawikaan, huwag mong kaiinggitan ang kanilang mga likong gawa. Puro ba tayo Panginoon ba? Puro ba tayo humanity? Pero pag hindi naman magbigay sa inyo ng membership para sa inyong mga ID ninyo, hindi rin naman ninyo beneficiaries. O nasaan ang sinasabi ninyo, makadiyos kayo, makabayan kayo, makaganito kayo. Lord. O, tamaan na naman kayo, tapos magagalit na naman kayo sa akin. No? At, sandali lang muna. Ha? Talagang mag-iingat. Pero sa kabila lahat ng kaguluhan, sa kabila lahat ng mga COVID, para kay Lidimen, ito pa rin ay malaking impact na pabor sa kay Lidimen lahat. Maging sa mga nangyari sa aking katawan, pabor kay Lidimen at ang kapurihan, kadakilaan, kalulatian ay akin pa rin ibinibigay ng kataas-taasan ng pasasalamat. Pabor kay Lidimen ang lahat ng mga mangyayari. Why? Kanang mga kapitbahay na mga pilosopo, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala na tingnan niyo pag mag-pandemic, na yung mga pamilya na hindi nagkakaroon ng pagkakasundo, di ba nung pandemic, yun ang magandang resulta no? Nagkaroon ng banding-banding nagtawag kayo ng Panginoon, ngayon wala ng pandemic balik to normal na naman kayo. Di ba totoo naman, di ba? Lagi na lang second choice si Lord, laging second choice na lang, kasabot ba ng Ginoo? Nakaintindi naman ng Diyos yan. No? Pag hindi makapasok ng simbahan, ano naman yan? Kung sa bagay, hindi naman lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas. No? Kung sa bagay, di ba? In realidad lang ba tayo ba? Okay.
Meron pa sana akong babasahin sa inyo kaso ang aking extension. Sandali lang muna ha. Hal, pakilagay ng extension doon sa may Bible. Kaya mahirap maputol itong ano ko, naglobat ako bigla. No, ganun. No? So meron akong mga nakikita. Sandali lang muna. Bago tayo magkalimutan. Gusto ko to eh. Siguro naman lagi niyo napapanood about sa mga prediction ko no ni Simpson. Prediction ni Simpson about sa 2025 coming, mga blah blah blah, but never nilang gi-share kung sino ang naka-predict. Kung hindi yung ito ba? O ito na lang, sige. Sige, ilipat mo doon at ako'y baka kasi maglobat ito eh. No? O kailangan maglipat si Lidimin. Ganon. O yan, thank you for your assistance. O lipat na naman ako doon, kay lobat ba? O ganon lang. O sige, dito ako. Ganon. Lipat na naman ako. O ganon. Okay na? O ayan na ha. Okay na yan, di ba? So, alam nyo mga mahal kong kapatid, simple lang. No? Kaya nga sabi ko sa pamilya ko, sabi ng anak ko kaya na tumawag sa akin, Mama, hindi ka ba nagluluksa, namatay yung kapatid mo? Nagluksa ako nung time na namatay at saka nilibing, pero kung araw-araw ako magluluksa, hindi ko nagluluksa, mas pag pinagluluksaan ko pa ang taong bayan. Kaya sabi ng anak ko, okay ka lang. No? But anyway, mga mahal kong kapatid, sa panahon ngayon, walang makakatulong ng iba sa atin. Hindi sa lidimin, hindi sa kung hindi sa ating mga sariling pagsisikap. Ang biyaya ng Diyos nandyan lang yan, no? Siksik, liglig, umaapaw. At gusto kong magkaliwanagan tayo. Yun bang gipost ko ng redemption, pero napansin ko ito ngayon ang gasidlak, ito siya ayan. No, dati hindi naman siya kumikislap, ngayon kumikislap na. So, doon sa panaginip ko, babasahin natin sa Ezekiel chapter 11, okay? Yung tungkol sa panaginip ko. Kasi sabi ng ating mahal na kapatid na aking mga mahal na mga bisita na here, ito'y patungkol sa pamumuno na magwawakas. Ezekiel 8:25. Basahin nga natin, 8:25. Ito na. Kaso, Ezekiel chapter 11. Tungkol doon sa panaginip ko, ha? Okay, ito man ang binahagi. Basahin ko na lang. Ito yun ha, kasi tungkol ito sa pinatay ang masasamang pinuno. Oy, sandali lang ha. Kasi sabi ni Kuya, no, hi Kuya Chard, no, sabi niya, Lidimin, yung panaginip mo na sinasabi mong nagsaksak si Kristo, magkaroon na ng kawakasan ang mga bagay na mga mapagpanggap, no? Ito 'yon. Ezekiel chapter 11 verse 1. May pamagat itong pinatay ang mga masasamang pinuno. Ito na. Pagkatapos, dinala ako ng espiritu sa pintuan ng templo sa gawing silangan. Makinig. May 25 tao roon, kasama si Hazanias na anak ni Azur at si Pilatsya na anak ni Binayas. Sila'y mga pinuno ng bayan. Okay? Okay. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sila ang magpupunla ng masasamang kaisipan sa lungsod na ito. Sinabi nila sa mga tao na hindi na dapat magtayo muli ng mga bahay sapagkat ang syudad na ito ay matibay na tanggulan. Uy, may nangyayari yan ngayon, ha? Makinig talaga kayo, ha? Kaya, magpahayag ka laban sa kanila. This is it. Ops! Sandali lang. May naalala ko. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maliwanag ba sa inyo? Basahin nyo sa Ezekiel chapter 11. No? Pinatay ang mga masasamang pinuno.
kung ibase mo dito, may kinalaman din ito. Kaya magkaroon ng kawakasan. Okay. Sinabi nila sa mga tao na hindi na dapat magtayo muli ng mga bahay sapagkat ang syudad na ito ay matibay na tanggulan, kaya magpahayag ka laban sa kanila. Number 5. Nilukuban ako ng Espiritu ni Yahweh at sinabi sa akin, sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh, mga Israelita, hindi lingid sa akin ang inyong mga pinagsasabi. Alam ko ang binabalak ninyo. Patuloy ang patayin ninyo sa lungsod na ito ay nagkalat ang bangkay sa mga lansangan. Nako, paghandaan nyo yan. Kaya ito ang sinasabi ko, ang lungsod ay natutulad sa kaldero. At ang karni ay ang mga bangkay. Manda kayo. Hindi kayo dapat manatili rito. Takot kayo sa tabak. Kaya ipapasalakay ko kayo sa mga taong bihasa sa paggamit ng tabak. No? Iaalis ko kayo sa lungsod na ito at ipapabiyag sa mga taga-ibang bayan bilang parusa. No? Mamamatay kayo sa tabak sa may hangganan ng Israel. Sa gayon makilala ninyong ako si Yahweh. Kailanmay hindi ninyo magiging tanggulan ang Jerusalem at hindi kayo magiging ligtas sa loob nito. Paparusahan ko kayo kahit saan kayo magpunta. O mga masasamang pinuno, mga masasamang mga nagpakilalang mga Kristo. Ipapakilala ko sa inyo kung sino ako sapagkat hindi kayo lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi ninyo sinunod ang aking mga utos. Kaya bakit laging sinasabi ni Lidimin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, dahil itong mga to sa halip na ang Diyos ng pinaka-Diyos sa lahat at ang nag-iisang Alpha, Power, Omega ang dapat magiging isisintro ng mga tao. Pero dahil sa mga ipinagkaloob sa inyo, ayan tuloy. Kaya ngayon maririnig natin ang iba't ibang sikta ng simbahan na ang kanilang pinuno ay napakagaling, ang kanilang pinuno ay ma-impluwensya, ang kanilang pinuno ay ganito, ganyan. Pag-sure kayo dyan. Sa halip, mamuhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang, ito na. Sa halip, mamuhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Tandaan ninyong bakit ako nagsasign ng ganyan, ha? Madam Virgin Pilayo, I really appreciate you, no? Ay, na-appreciate ko rin naman tayo mga kapatid, but Virgin Pilayo, talagang napansin niya kung bakit lagi akong nagaganyan. Because merong sign yan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng ganito? Bakit yung iba nagaganyan? Yan po ang sign na yan is nasabi nilang one divine. Ito na yung one divine currency, one divine government, one divine ganito, ganyan, iisa. No? Hindi naman talaga Diyos ang kanilang inaano no? Kung ang kanilang kagustuhan, ang kanilang mga kagustuhan, mga lituntunin. No? Ito, binigyan ito ng authority ng Panginoon. Itong tatlo. May meaning po yan. Kaya doon sa mga na-issuehan ko, at kahit hindi naman yung sa mga na-issuehan, no? Napakahalaga yan. Nang kasalukuyan aking napahayag, patay na bumagsak si Pilatya. Dahil dito'y tumatangis akong nagpapatira pa. Itinanong ko, Panginoong Yahweh, uubusin mo rin ba ang natitira pang Israelita? Okay? Kaya kayong mga hambugiro kayo, na akala ninyo, kayo na ang pinaka-powerful na mga weapon dyan, no? Alalahanin ninyo sa panahon ni Josaphat. Si Josaphat, inutusan ng Panginoon, mag-ipon siya ng mga mang-aawit. Anong laban ng mga mang-aawit doon sa mga pana? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ng kataas-taasan ng kumilos, kaya
iniba niya mga isipan ng mga gwardya doon sa palasyo at sila mismo nagpatayan hanggang napasok ni Josaphat yung kaharian. May istorya yan sa Bible, okay? Ganon kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kayong mga nagtutulig sa akin dyan, ha? Sabihan mo pa kung demonyo ako, o sige na, ikaw na ang banal. Bantay ka ha? Bantay ka, wala kang magawa. Bakit Lidimin? Wala ka rin na magawa, excuse me. No? At kung may nagawa man ako, hindi ko kailangan ipangalandakan. Hindi ko kailangan i-social media. Hindi ko kailangan maliban na lang kung i-appreciate okay lang yon. Natural lang yon. Pero hindi ako katulad sa inyo. Kala mo kung sino. Kaya si Lidimin, ipagpaon manhin ulit sa mga content creator. Kaya si Lidimin, itong ginagawa ko, hindi ito para magkaroon ng maraming likes, maraming likes, shares, mag-watch sa akin pa. No? Hindi ko ginawa itong paglalay para pagkakitaan kayo. Hindi katulad ng isa. No? At wala akong pa-ID sa inyo pag sure kayo dyan. No? Simple lang sa gabing ito. No? Dapat tayo magtulungan. Dapat tayo, sabi ko sa inyo. No? Pero, okay lang yun kasi sa kabila ng lahat, palala ko lang sa inyo ng advansa. May mga nilalang na mga ilang libong taon na ang nagkandamatay pero muli silang mabubuhay. No? Muli silang mabubuhay. Anunnaki is real. Anubis is real. Nephilim is real. Okay? Yung mga ganyan ba? No? Pero, ako kasi, ang sabi kasi ng Kuya Emmanuel ko, huwag mo nang aralin ng panahon laadan kila iba bagkos sila ay parte ng kasaysayan. Ang pag-aralan mo ay paano mo magagawa, no? Kung paano ka bigyan ng karunungan ng Panginoon, pag-aralan mo kung paano mo ito gagawin upang sa kasaysayan mo at sa kasaysayan nating lahat ngayon ay matagumpay tayo dahil lahat din naman tayo haharap sa nag-iisang Alpha Power Omega. Okay? Kaya yung impacts na yan, ha? The damage is done. Unlike yung sinasabi ninyo na COVID-19, at least napagandaan yon. Talagang yung program nun, talagang, di ba? Di ba may mga pa-shield pa, na nalalaman pa, face mask, hanggang nagkaroon ito ng mga pinagkakitaan din ng mga politiko ito, ng ibang mga politiko, no? Yung maraming kumita doon sa, marami din na kumita at marami din na scam doon sa face shield na yan, yung mga mask na yan, na kabuang ba nila ba? Ano pang sense ba't kayo magtatalo dyan sa Senado ninyo, Amerika? Wala na. Na ano na yan, yung bagay na yan. Isa nga yung bansa ninyo, ang alam ko na nag-support dyan sa vaccine na yan, pag sure mo dra Nakita niyo yung mga feeling concern? Yung yung nagpa-feeling Jesus Christ, bantay ka ha? Bantay ka. Tingnan natin ha, talagang makita nyo talaga. Ako, hindi ako galit sa Amerika. May mga technical lang talaga, no? At para naman dito kay Bongbong Marcos, mahal na manong PBBM, no? Ako'y natutuwa sa mga development na moves mo ngayon. No, ako'y natutuwa sa iyo, pero manong PBBM, pwede ba si Lidimin nakikiusap sa iyo? Ito ba mga kapatid natin, mga tribo ba? Mga katutubo ba? Pwede ba? No? Mantakin mong palayasin ng pinapalaya sa sariling lupa. Anak ng tinapa. Mahal na manong na PBBM, ako po ay nakikiusap sa iyo ha. Sino si Lidimin para makikiusap sa iyo? But please, pakiano naman po ng ating tingin-tingin naman po sa problema ng mga kalupaan ng ating mga kapatid na nitibo. Ang problema din naman kasi dito sa mga kapatid nating, no? Yung April Law 8371, bagamat hindi ako abogado, bagamat hindi ako katulad nag-iba sa inyo, nag-aral pa kayo ng mga April Law, anong silbi? Yung organisasyon na may nalalaman pang pa-April Law, may nalalaman pang customary international law, pag may mga demolis nga, bakit hindi natutulungan? Tapos yung pang mismong mga member ninyo ang nadidemolis, bakit hindi ninyo natutulungan? Tapos magpaaral-aral pa kayo ng tag 10,000 mga customary international. Anong silbi? Kasi pera-pera system pa rin.
Kaya mas mabuti pa ngayon si Bay Lourdes Mabuti pa ngayon si Dato Dlat. Kung meron man technical doon, hindi rin naman natin sinasang-ayunan doon. No? Mabuti pa yun talagang pinanindigan ng pagiging katutubo na talagang itong karapatan. Kaya lang para sa mga kapatid nating mga chieftain, ha? Saan ba nagmula ng chieftain na yan? Kay Lola Isabela. Pumunta ka dyan sa Isabela. Nandyan, maliwanag, Nandun yun, doon sa kanyang, statwa. At huwag kayong mag-alala. Kaya nga, lahat ng mga tunay na napag-iwanan ay may babalik sa inyo yan ang inyong mga karapatan. Ang iba, ipralo kayo ng ipralo, 8371, pero lumagpas din kayo. Kahit sabihin ninyo na kayo mga leader, mga chieftain, may boundaries din po kayo, may limitasyon din po. Kung saan ka na-assign, dyan ka lang. Kung na-assign ka dyan sa Iloilo, barangay ninyo, dyan ka lang. Hindi yung pati buong sa apari, sakupin mo. Hindi ho gano'n hindi ho gano'n ang ipralo. Na-over din kayo, Na-over din kayo, sa totoo lang. Yung iba. Porque sabihin ipralo, kung dito ka sa, dito, kung halimbawa, nandito ka sa tawi-tawi, dahil sa ipralin, hanggang apare, sakupin mo, hindi ho ganon. Ang mga ganyan po, halimbawa, dito ka sa General Santos, saan sa General Santos? Kung dito ka sa General Santos, buong shifting yan. Kaya nga may mother title ang mga lupa. Kaya nga may mga boundaries ang lupa. Yan po yun, pagiging chieftain. Katulad dito. Kung tutusin dito, Dato Piang, no? Mula doon sa Cotabato hanggang dito, noong unang panahon, Dato Piang lang yan. South Cotabato. Kasi ang chieftain dito, ang Dato Piang o Dato Payang. Kaya dyan sa Maguindanao, huwag kayong mag-aaway dyan. Kayo mismo magkakamag-anak, kayo nagpapatayan, nagbabarilan. Dahil dyan sa mga bagay na yan. Wala kayong magagawa. Kung ano ang naka-record, kahit magbintahan pa kayo ng lupa dyan, pagdating ng redemption, pagdating ng reward, sa kanila pa rin yan kung sino naka-record. Ganun ho ang ibig sabihin yan. Hoy, Diyos ko. Kasi nilamon kayo ng sistema ng politika. Kaya ganun. Puro kayo dyan ipralo, 8321. Lumagpas din yung iba No, hindi yata lang naiintindihan. Ito namang itong isang organisasyon na ito, no? Wake up, ha? Paano mga yung tutulungan itong mga member mo pa naman, no? Ano pa ka ng ipralo, customary international law dyan? Anong silbi, anong saysay magbabayad sa inyong tao, tag 10,000, depende sa yata yun? Magbabayad ng 10,000, bakit hindi kayo makatulong doon sa mga dinidibulis? Nasakop pa kaya ninyo lahat ang kapangyarihan? Kaya mas bilib pa ako doon kay, kay Bay Lourdes at saka doon kay Pero ulitin ko kung ano man ang kalang mga technical din na lumagpas sila, hindi ko rin po yung sinasang-ayunan. No? Pero kung sa panindigan, no? Sa panindigan at prinsipyo, ay masaludo pa ako doon sa mga yon. Sayang! May nalalaman pa kay mga ano-ano dyan, tapos hindi nyo naman matatayuan? Hindi nyo rin naman matatayuan ng mga bagay-bagay? Pag sure kayo dyan. Nasa na yung mga reyna? Sana yung nagsabi na na-redeem na niya mga ginto ng mga bara? Hoy, pag sure. Na-redeem mo ng mga ginto, mga bara, te? Hoy, pag sure. Tandaan ninyo, ang tunay na redemption, hindi lang Pilipinas ang makikinabang, kung hindi buong mundo ang makikinabang. May nalalaman pa kayo dyan? Uy, pag sure. Kaya nga malaking ang impact ng DNA para magbukas yan. No? Itong si Simpson ba, yung mga prediction ni Simpson, di ba makikita naman na may prediction si Simpson sa 2025, but never nagpakita si Simpson ng prediction na ano yung solusyon kung hindi puro problema. Char. Kaya kayo dyan, mag-ayos-ayos kayo dyan, ha? Mag-ayos-ayos talaga kayo dyan Sana naiintindihan ninyo. Sana may naunawaan kayo. Doon sa panaginip ko, it's a very meaningful talaga for me, no?
Na. Oops, may sinabi ka ha. May nabasa ako. Subukan natin. Subukan natin. Buti pa nga doon, no? Sa statwa ni Lola Isabela, nandoon ang nandoon yung pato, pero ang agila wala. Wala. Ganun po yun. At, oops! Kanina parang may nakita ako. Titinan ko, i-review ko. May nangyari na hindi maganda sa Netherlands, in fairness ha. Malapit pa naman doon sa dahig. Hindi ako nagkamali. Mamaya i-review ko pa. Pinadala sa akin. May nangyari doon sa Netherlands. No? Kaya tayo, magpakabuti tayo sa mundo, wag magpayabang-yabang. Ha? Kaya, mga mahal kong kapatid, no? Yung mga impacts na yan, the damage is done. No? Pero, mayroon pa pala ko ibibigay sa inyo bago ko makalimutan. Malaki, sabi ko sa inyo, may kinalaman sa ating mga pagkain. Ingat kayo sa mga imported goods, ingat kayo sa pagkain ng karne. Basta may siya mga karne-karne, no? Kung pwede lang, maggulay, no? Kayo, kung ano mang mabuti. Kasi hindi talaga safe. Pero hindi, para sa akin, hindi talaga ang pinagmula nito isa monkey, kung hindi sa baboy. Ha? Sa baboy ho talaga. Nakita ko doon ng kaganina no? Mamaya, i-post ko yun. Ay, malilintikan ako nito ng World Health Organization. Bakit? Hindi kaya niligaw ninyo ang katotohanan? Tanong ko lang. Ha? Tanong ko lang. Excuse mo na ha. Singhot pa more. Ito, malaking tulong sa akin tong kakasinghot ko. Lalabas ng kusa yung plema. Lalabas kusa, white efficacent. Dalagay ko dyan, saka singhotin. No? Naniniwala ko sa lahat ng sinasabi po ninyo kay Ma'am Maria Arlene Lim. Thank you so much. Kay Annalyn Manguera Baling, kay Inday Cora Isinco, Blessed Divine Hope Ma'am, Lidimin Kanoto, puri na nagsugo hindi mga sinunggo, kay Marilyn Trinidad. Good PM is Lidimin. To God be the glory. Bless those who rely His word. Yes, kapatid. Yovita, thank you so much, no? Nawala ako. Kay Ate Talit, thank you so much. Yung sinabit ko si ate, mag-i-barter nyo na lang yan kasi ibenta nyo yung napakamura. Virus, sunugin mo yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Amen. Holy, holy. Kapatid na Romania Iglesia Katolika, bati na kayo ni kapatid na RD. Kay Perlas Fitalvero, thank you so much. Erlinda Gonzaga, pag maayo na, itim yung balat natin. Parang ganun nga. Kay Daniel Ofela, thank you so much. Okay. Kanino pa? Bakit hindi mag-akyat ito? Okay. Kay Marites, okay. Romania Iglesia Katolika, epekto yan ng vaccine, yung impacts turok pa more, mga bunghang. Kay Marites Di Guzman, po rin na nagsugin din mga sinugo. Have a blessed day. Thank you so much. Kay kapatid na Karin Man Hanes, po rin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay, Ma'am Lidimin. Thank you so much. At kay Jesusa Carbonel Pidop. Good evening, Ma'am Lidimin. Watching from San Nicolas, Pangasinan. Thank you so much. At kay Kuya Benji Tubera. No? Kay, ayan, si Marites Di Guzman. And, sino pa? Nag-akyat tayo. Okay, bakit ganito? Kay Lucinicio. Thank you so much. Kay Karin Mansares, gandang gabi mga kapatid ko. Kay Kristo Jesus. Ayan. Good evening po. Puri na nagsugo. Hindi ang mga sinugo. Yan kay Kuya Benji Tobera. And kay Concepcion Gacoma Cañeda. Thank you so much. At kay Marilyn Trinidad. Kay Tilly Gaspi. Kay, sino pa ito? Ay, ang dami. Kay Gail Minyoza Ispolgar. Thank you so much. Kay, ayun.
Malapit na may mangyari na malinis na ang lahat kaluluwa sa buong mundo. Malapit nang ibigay sa Panginoong Diyos ang grasya na matagal ang hinantay sa buong mundo. Ma'am Lidimin, yes kapatid, no? I-claim natin yan kasi itong mga nangyari sa atin is okay lang ito dahil ano ito mga mahal kong kapatid, part ito ng paglilinis. Okay, kay Ivy Alzadon watching po from Sultan Kudarat Province. Ayan, doolan ta kana ako diri sa General Santos City. Dagan kayong salamat kay Ivy Alzadon at kay kapatid na Gina Navales Baguhin Kabagay. Huwag kang mag-alala kapatid, Romania. Hahanapin nila ang kamatayan nila. Yes, kay Roger Espinosa, ganun din. No, kay Maria Luisa Basa, mga swapang kasi sa kapiran kaya inuna nilang eleksyon. Okay? Okay, may mga ganon na mga senaryo. Ang bot ng eleksyon na yan, mga kurimaw na yan. Okay, kanino pa? Kay Jennifer Kadungog, thank you so much. No? At sa lahat pa nating ibang mga Sally Toquero Lopez, purin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Nori Salazar Mayoga, purin ang nagsugo. How and ang mga sinugo. Bless ma'am. Thank you so much. Kay Leonora Urbino. No, good evening po rin na nagsugo. Hindi ang mga sinugo kay Carolina Katungan. At bago ko makalimutan sa lahat ng mga kapatid. No, kasi ako naman yung magsabi sa inyo ng totoo. No? Pagdating ho talaga ng bagay na yan is sabi ko nga, tutulungan nga natin yung iba. Tayo pa kayong sarili nating lahi, no? Shout out from Libungan, Cotabato kay Ma'am Rosalie Vicente. No? No need na ng mga alam nyo yan, di ako nagpapa-ID. Ang gamitin yung ID, yung bilang isang tunay na nagpapakilalang ikaw yan. No? Pagdating ng redemption, pagdating ng tawag nito, ng biyaya na yan ay hindi nyo kailangan katakot-takot na pila-pila na yan. No? Ihanda nyo lang valid ID nyo, wala nang iba. Okay? Shout out from Rosalie Vicente at marami pa pong iba. Okay? Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sandali lang, mayroon akong hindi nabasa dito. Okay? Sino pa ba yan? Okay, kay Juanito Resurrection Marasigan, Yovita Cristobal, thank you so much po sa inyong lahat. Veronica, kay Ma'am Veronica, Inday Cora 5, yan. Maraming salamat po sa inyo. At sa iba pa pong mga mahal nating kapatid, thank you so much. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Okay? Pray lang kayo mga mahal kong kapatid. And the last, ay meron lang akong konting ibabahagi sa inyo. No? Mikas 4:1. Okay? Punta tayo kay Mikas 4:1. Anong nakalagay kay Mikas? Dahil lang, hanapin ko lang si Mikas. Okay? Mikas, magpakita ka sa akin. Bakit hindi kita nakikita? Tingnan niyo dyan sa Mikas 4:1. Si Panyas, ayan, 920. O, kita nyo? Mikas 4:1. Diba, nagigira naman si Israel dyan at saka si Kuan? Kani talaga si Amerika na ito. Hay, ambot sa imo Amerika. No? Babasahin ko to ha. Ano ba ito? Dali. Babasahin natin ng Mikas 4:1 kasi mahalaga to. Okay, ito na mga kapatid. Mikas chapter 4 verse 1. Darating ang panahon ng mga bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay magmumukod sa kataas-taasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Naalala ko sa White House. Okay? Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halik kayo.
Tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Okay, wag na kayong magtalo-talo tungkol sa mga bundok na pinag-usapan na yan. Ha? Hi kuya, hayaan natin na ang Diyos ng katasasan. Babalik ako dyan sa White House, hoping na this week, okay? Hoping this week, medyo ano lang talaga, no? At marami akong ginawa itong nakaraan, oh my God, no? Salamat pala sa ating mga mahal na kapatid, no? Bagamat nandyan ang ating mga kapatid ng iba sa Netherlands, ay ingat kayong lahat dyan, no? At sige lang, no? At ang kalooban niyang masusunod at hindi sa tao, okay? So may kinalaman ito, ha? Maliwanag ang sinasabi dyan. Kaya pala Micah chapter 4 verse 1, no? So ganon. So maraming salamat kapatid, and have a blessed divine hope. Sana itong binahagi ko sa inyo ay malaking bagay ito para sa ibang mga information. Amerika, hanggang kailan ka magkaganyan? No? Alam nyo ba yung pagkabukas ni Pope, yung namatay sa isang napakalaking vault doon? 'Di ba sabi ko nga sa inyo, maraming maglilitawan, no? Maraming mga issue maglilitawan at lalabas ang katotohanan. So, thank you so much and have a blessed divine hope, everyone. Maraming salamat, mga mahal kong kapatid. Okay?